At narito po ang mga balitang ating nakalap sa buong maghapon. RCBC Jupiter Branch Manager Maya Santos Digito idiniin ang mga kasamahan sa bangko sa money laundering activity. Hiling na executive session, pinagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee. Korte Suprema pinanindigan ang utos na mag-isyu ang COMELEC ng resibo sa mga botante. Kakulangan sa pasilidad para sa implementasyon ng K-12 program patutunayan ng mga kumukontra dito. Special permit upang makabiyay sa probinsya ang mga city bus sa long holiday. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Special Investigation Task Group binuo upang imbestigahan ang shooting incident sa Eastwood Police Station. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon po. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-17 sa buwan ng Marso, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Idiniin na mga kasamahan sa RCBC Jupiter Makati Branch si Maya Santos Digito kaugnay ng $81 million money laundering scheme mula sa Senado. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Magandang hapon, Rosalie. Magandang hapon, June. Sa pagpapatuloy ng ikalawang pagdinig ng Senado, isa sa mga kasamahan ni Maya Digito sa RCBC Jupiter Makati Branch ang nagsalaysay ng isang pangyayari noong February 5, 2016 kung kailan tila madidiin itong si Digito sa controversial na $81 million money laundering scheme. Sa petsang ito, prinoseso umano ang withdrawal ng nasa 20 milyong pisong halaga ng cash mula sa account ni William Go sa Jupiter Branch. Pagka-deliver ng cash center ng RCBC sa Jupiter Branch ng 20 million pesos, isinakay umano nila ang pera sa sasakyan ni Digito. Nilagay po sa box, binilang niya ulit, nilagay niya sa box, nilagay po sa room ni Branch Manager Maya Digito. Okay. That time, si BM Maya po nasa labas po ng branch. I think she was talking to somebody nasa cellphone. Tapos po, the messenger, Jovi Morales, naghanap po sila ng paper bag. Nilipat po nila yung pera sa paper bag. Then, si Jovi Morales po nag-load sa kotse ni Manager Maya Digito. Sinabi rin ni Agarado sa pagdinig na kinausap pa ni Digito ang mga kasamahan nito noong February 12 upang kumbinsihin sila at umano'y sinuhulan. And kung kasya na raw ba yung 5 million sa akin? Sa kabila ng series of recall of funds na nagmula sa head office ng RCBC noong February 9, pinili pa umano ni Digito na ipagpatuloy ang $1 milyong na halagang transaksyon dahil sa umano'y banta sa buhay ni Digito at ng kanyang pamilya. Mariin naman itong itinanggi ni Digito sa pagdinig ng Senado. Naharap rin sa kaso si Angela Torres, ang assistant branch manager ni Digito. She willingly volunteered and submitted her perjured affidavit to us. We do not trust her credibility.
Naghain naman ng mosyon si Senador Juan Ponce Enrile sa Blue Ribbon Committee na ipakontempt na si De Guito dahil sa patuloy nitong pagtanggi na sumagot sa tanong ng panel at igiit ang isang executive session para sa kanya. Subalit kinalaunan, nagkasundo na ang Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng executive session para kay De Guito upang malaman kung kinakailangan bang isapubliko ang mga pahayag na De Guito o banta nga ba ang mga magiging pahayag na ito sa pambansang seguridad. Pinahintulutan namang sumama sa executive session ang ambassador ng Bangladesh. Samantala, naungkat din ang pagkakatalaga kay De Guito sa RCBC Jupiter Makati branch sa halip na sa Fort Bonifacio branch bilang branch manager dahil umano sa isang valued customer at dealer ng expensive car na pinangalanang si Jason Go. June hanggang sa mga oras na ito ay nasa loob ng chamber si De Guito kasama ang Senate Blue Ribbon Committee para nga sa isang executive session at nakaantabay tayo sa kung ano ba ang magiging resulta nitong pag-uusap-usap nila at mga tanong na hindi masagot ni De Guito sa harap ng mga kamera at sa harap ng publiko. June? Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa Senado. Sa kaugnay na balita, wala pang pag-uusap ang pamahalaan ng Pilipinas at Bangladesh kaugnay sa $81 million money laundering issue. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala pang pag-uusap hanggang sa kasalukuyan ng pamahalaang Pilipinas sa Bangladesh kaugnay ng $81 million money laundering scheme. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesman Charles Jose, sa ngayon ang tanging hiniling ng Bangladesh Embassy sa kanila ay ang asistehan sila upang makadalo sa investigasyon ng Senado sa money laundering issue. Ngunit hindi pa makapagbigay ng detalye ang DFA kung sinong mga opisyal mula sa Bangladesh ang posibleng dumalo sa Senate investigation. Kaugnay nito, wala namang maibibigay na garantiya ang Malacanang sa Bangladesh government kung marerecover pa o maibabalik sa kanila ang $1 milyong na ninakaw sa kanilang central bank ng mga hacker. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hihintayin muna nila ang resulta ng investigasyon ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa nasabing money laundering activity. Sinabi naman ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, hindi manghihimasok ang Malacanang sa nasabing investigasyon dahil ipapaubayan na nila ito sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na isang independent body na tumututok sa kaso ng money laundering sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Binanggit ng ilang presidential candidates ang magiging komposisyon ng kanilang gabinete sakaling palarin sa May 9 elections. Ito ang balita ni Brian De Paz. May ilang kandidato sa mataas na posisyon ang nag-iisip na ng kanilang cabinet members kapag nanalo sa halalan sa Mayo. Ayon kay Senador Grace Poe, may ilang kasalukuyang miyembro ng gabinete ni Pangulong Benigno Aquino III ang nais nitong kunin ngunit ayaw munang pangalanan ng mga ito. Binanggit naman ng Senador ang cabinet members mula sa DOTC, BIR at Agriculture sa mga hindi niya kukunin. Si Poe ay nag-ikot ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cavite. Paalaala naman ng kampo ni dating Secretary Mar Rojas kay Poe, malinaw sa batas na co-terminus ang mga miyembro ng gabinete sa presidente na nag-appoint sa kanila. Kaya't ayon kay Daang Matuwid Coalition Spokesman Representative Barry Gutierrez, hindi na sila kailangang tanggalin dahil bababa sila sa pwesto pagkatapos ng termino ng presidente. Si Rojas naman na nag-ikot sa probinsya ng Pampanga ngayong araw ay sinabing mas importante ang pagtutok sa pagkakaisa sa matuwid na pamamahala na mapakikinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa inyong pahintulot, sa inyong suporta, sa ating pagsama-sama, pagkakaisa, sa ating pananalig na sa pamamagitan ng maayos, malinis at matuwid na pamamahala, maihahatid natin lahat ang ating mga pamilya, ang ating mga komunidad, ang ating lalawigan at ang ating bansa sa isang magandang bukas. Hindi namin kayo bibiguin. Ayon naman sa tambalang Duterte at Cayetano,
Ayaw nilang maglagay ng magiging gabinete na politiko kundi ang nakalinya mismo sa bawat departamento ng pamahalaan. We will pick people na yun talaga linya nila. And many of these people may be non-politicians, so it will be unfair naman to them na i-mention yung name nila. Dumalo kahapon sina Duterte at Cayetano sa selebrasyon ng Araw ng Davao at walang sorties ngayong araw. Wala ring politiko na nais ilagay sa kanyang gabinete si Vice President Jejo Marbinay. Anya, kanilang kukunin ang mga mayroong sapat na karanasan at kakayahan sa pamumuno ang ahensya. Target din niyang ibalik ang mga dating cabinet at senior government members. Pahinga muna ngayong araw sa sorties si VP Binay matapos ang pag-iikot kahapon sa probinsya ng Ilocos. Wala namang sorties si Senador Miriam Santiago ngayong araw, ngunit naglabas ng statement kaugnay sa issue ng money laundering. Anya, sakaling pala rin siyang maging Pangulo ng bansa, ay agad nitong sesertipikahang urgent ang panukalang palawigin ang anti-money laundering law na sasakop na sa mga kasino. Kailangan din anya ng bansa ng presidente na hindi sunod-sunuran sa malalaking negosyo para sa kapakanan ng interes ng publiko. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Samantala, maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang mga private petitioner na kumukwestiyon sa kwalifikasyon ni Senator Grace Poe na kumakandidato sa pagkapangulo ng bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Maghahain bukas ng joint motion for reconsideration ng 4 na petitioners na kumestyon sa kwalifikasyon ni Senator Grace Poe na tumakbo bilang Pangulo sa May 9 elections. Ayon sa mga petitioner, iaapila nila ang desisyon ng Korte Suprema na baligtarin ang pagkansela ng Commission on Elections sa Certificate of Candidacy ni Senator Poe. Kabilang sa kanilang kukwestiyonin ay ang umano'y hindi majority ang naging desisyon ng mga maestrado sa issue ng citizenship at residency ng senadora. Sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang dissenting opinion na hindi pa tuluyang nare-resolba ang issue kay Poe dahil wala pang majority ruling sa issue ng citizenship nito. Sa 9 na maestradong bumoto pabor kay Poe, 7 lamang dito ang nagsabing natural-born citizen ng isang foundling na gaya ni Poe. Ito ay napakalaking bagay at kailangan klaruhin kasi this results in confusion and chaos among our people. Dapat naman bigyan ng katarungan yung ating electorate. For the first time sa ating kasaysayan, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng tinatawag na natural born by statistical probability. Alam po na naman natin na napakalinaw ng natural born citizen sa ilalim ng ating saligang batas. Yun ay kung ang iyong mga magulang ay Filipino citizen. Umaasa naman ang mga ito na didesisyonan agad ng korte ang kanilang motion for reconsideration. Sakali mang muling hindi pumabor sa kanilang Korte Suprema ay hihilingin nila sa COMELEC na ideklara na lamang na nuisance candidate si Poe. Sinabi naman ng kampo ni Senator Poe na nirerespeto nito ang hakbang ng mga petitioner at patuloy nila itong sasagutin. Naniniwala rin sila na napapanahon ng mag-focus na lamang sa mga diskurso ng eleksyon dahil na-desisyon na naman na ng kataas-taasang hukuman ang kanyang kaso. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Pinaninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito na nag-uutos sa Commission on Elections o COMELEC na magbigay ng resibo sa mga botante sa darating na halalan sa Mayo. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Roderick, go ahead. Angela, pinal na nga yung desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos dito sa Commission on Elections na mamigay ng resibo doon sa mga boboto sa darating na halalan ngayong Mayo. Ito'y matapos hindi nila pagbigyan ang motion for reconsideration ng COMELEC matapos ang oral arguments kanina. Sa pagdinig sa oral arguments kanina, sinubukan pa ng Commission on Elections na kumbinsihin ang mga maestrado saan nila ay magiging epekto ng pag-iimprenta ng resibo sa darating na halalan, gaya ng pagkaantala ng botohan at posibleng aberya sa mga makina. Ngunit sa isinagawang demonstration ng COMELEC, maayos namang gumana ang mga makina at hindi nagkaroon ng paper jam sa pag-iimprenta ng mga resibo. Kaya ang resulta, nanindigan ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na mag-issue ng resibo ang COMELEC sa mga boboto sa darating na halalan sa Mayo.
The court, after hearing oral argument on the COMELEC's motion for reconsideration today, 17th March 2016, in a vote of 12-0, denied the COMELEC's motion for reconsideration. Ang nanalo dito ay ang tao. Because ngayon, for the first time, makakahinga na maluwag ang mga tao na for the first time may katibayan na yung boto mo binilang ng makina. Ngunit ayon sa Korte Suprema, simpleng resibo lamang ang dapat ibigay sa mga botante gaya ng ipinakita ng COMELEC sa demonstration kanina. Ibig sabihin wala itong security features gaya ng oras ng pagboto, lugar kung saan bumoto, bilang ng presinto, ballot ID at hash code. Kaya't hindi na kailangang baguhin ang source code at i-reconfigure ang mga makinang gagamitin sa halalan. Kung hindi natin papalitan yung resibo at gagawin lang natin assist yan, pwedeng gawin yan. Ayon pa sa Korte Suprema, sa mga susunod na halalan na lamang maglagay ng security features sa mga resibong ibibigay ng COMELEC. Para naman kina Gordon at Bautista, wala ring silbi kung simpleng resibo lamang ang ibibigay ng COMELEC dahil hindi naman ito magagamit sa random manual audit. The receipt must contain the precinct number at saka yung oras ng pagboto. Otherwise, it's a scrap of paper. I think we were very clear about that. Well, it gives comfort to the voter na binoto niya yung na binilang yung ng makina yung kanya binoto, which is the same thing that is same feature as what the on-screen verification will perform. Angela, wala nang magagawa ang COMELEC kundi sundin nga itong iniuutos sa kanila ng Korte Suprema na magbigay ng resibo sa mga botante ngayong darating na halalan. Kaya't bukas ay magpupulong itong COMELEC and Bank upang pag-usapan kung paano nila ipatutupad ang hatol na ito ng mataas na hukuman. Angela. Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live na nagulat mula sa Supreme Court. Maglalagay naman ang Commission on Elections o COMELEC na separate polling place at accessible voting centers para sa mga katutubo o indigenous people sa Mindoro sa May 9 elections. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa layuning maibigay ang karapatan ng mga katutubo o indigenous people na makaboto, ay maglalagay ang COMELEC ng Separate Polling Place o SPP at Accessible Voting Centers o AVC sa araw ng halalan. Susubukan muna ito ng COMELEC sa Oriental at Occidental Mindoro bago isagawa sa ibang lugar sa bansa na may mga IP community. Ang naging practical po na konsiderasyon ay meron po kasi kaming mga handa ng mga katuwang sa Mindoro. Meron din po kami sa mga lumad area sa Mindanao, ngunit tingin namin baka dahil nag-uumpisa pa lang po, baka po hindi po sapat ang aming resources to do more pilot. Sa konsepto ng SPP, maglalaan ng bukod na presinto sa mga voting centers para sa mga mangyan ng Mindoro. Sa AVC naman, maglalagay ang COMELEC ng mga voting center na mas malapit sa kanilang komunidad. Batay sa pag-aaral, karaniwang problema ng mga IP ay ang accessibility sa mga voting centers sa kanilang mga komunidad na naglalagay din sa kanila sa panganib. Nakakaranas din ng diskriminasyon ang mga katutubo pagdating sa mga polling precinct. So kung tayo po 10 minuto lang ang nilalaan natin para makapunta tayo dun sa eskwelahan kung saan tayo bumoboto, sila po naglalaan sila ng 3-4 na oras para makapunta lang dun sa voting center kung saan sila bumoboto. Hakutin kami. Isasakay sa jeep tapos dalahin sa isang compound. Isa-isa lang lapasin tapos may mag-a-assist na yun. Sila na mag-a-assist, magbuboto. Kaya yung kalayaan, yung karapatan ng katutubo para pumili ng isang leader, no, wala na. Sa SPP at AVC, hindi ang mga katutubo ang magpapasok ng balota sa vote counting machine dahil walang nakalaang VCM para sa kanilang presinto. Pagkatapos mamarkahan, kokolektahin ng tauhan ng COMELEC ang kanilang mga balota at ilalagay sa isang sealed envelope bago dalhin sa regular na presinto kung saan ang nakatalagang Board of Election Inspector ang siyang magpapasok nito sa VCM. Ayon kay COMELEC Commissioner Louis Tito Guia, may inihanda na rin silang security plan upang maingatan ang balota mula sa SPPs at AVCs. Police will be there. They will be
escorted. Political parties will be allowed to accompany the transport. Sa ngayon, nasa mahigit 2,800 mangyan sa Mindoro ang nagpatala upang bumoto sa 18 SPP at 5 AVC sa darating na halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Samantala, handang-handa na ang Konsulado ng Pilipinas sa Russia para sa overseas absentee voting na mag-uumpisa na sa Abril. Ito ang balita ni Roshane Santiago. Handa na ang Embahada ng Pilipinas para sa overseas absentee voting na mag-uumpisa sa April 9 hanggang May 9. Ayon kay First Secretary and Consul General Melchor Lolunyo Jr., nakapaglagay na sila ng mga tao para sa Special Ballot Reception and Custody Group at Special Board of Election Inspector. Sumailalim na rin sa training ng COMELEC at ng Department of Foreign Affairs ang mga miyembro ng electoral boards at handa na rin ang venue na pagdarausan ng halalan. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng mga election paraphernalias na manggagaling sa Pilipinas. May 2,371 nakarehistrong botante dito sa Moscow na mula sa mga bansang dating kasapi ng Russian Federation gaya ng Afghanistan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine at Uzbekistan. Bunsod dito, hinikayat ng embahada ang ating mga kababayan kahit na ang nasa malalayong lugar na makiisa sa eleksyon. Gaya ng ibang foreign service post, postal manual voting ang sistema ng botohan na gagawin dito sa Moscow. Dito, padadalhan ng balota ang mga nagparehistrong botante sa kani-kanilang bahay at may 1 buwan lamang sila upang makumpleto at maibalik ang kanilang mga balota sa konsulada. Hikayat namin kayo, no? Munta kayo dito sa embahada beginning April 9, no? Hanggang May 9. Ang oras na itinalaga na bukas ang embahada is between 9 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi, no? Kung may pagkakaiba o kung may changes dito sa ganitong klaseng arrangement, araw-araw 'yan, ha. Abangan ninyo ang aming mga mensahe, ang aming mga announcement na ipararating namin through social media. Mula dito sa Moscow, Russia, Roshane Santiago, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Special permit upang makabiyahe sa probinsya ang mga city bus sa long holiday. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May-ari ng bahay na ni-raid sa Angeles, Pampanga kahapon, inimbita ng PNP-AIDG sa Campo Crame. Isa patay, 7 ang sugatan sa banggaan ng bus at jeep sa Lucena City. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA North Avenue. Ito ang balita ni Monok Son live. Magandang hapon, Mon. Magandang hapon, June. Sa ngayon ay medyo nagkakaroon na ng congestion dito sa may kanto ng EDSA North papunta dyan sa may Muñoz. Tingnan muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa oras na ito. Sa mga bibiyahe po, lalo na sa mga pupunta po ng North, lalo na po dyan sa may area ng Muñoz at ng Balintawak, sa ngayon po ay medyo moderate to heavy na po ang traffic, starting pa lamang dito sa may area ng North EDSA North Avenue. Diyan naman sa mga manggagaling po mula dyan sa may Quezon Ave papunta dito sa Muñoz, nagsisimula na rin pong pumagal mula dyan sa may Quezon Avenue flyover hanggang dito sa may kanto ng EDSA North. Sa mga galing po ng Pasay, kung kayo po ay manggagaling ng Magallanes Interchange, pagbaba pa lamang po sa area na yan, ang area po ng Ayala at ng Buendia ay medyo mabagal na rin sa oras ito. Moderate to heavy traffic po tayo, starting po dyan sa Lagor na yan. Tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Makati, dyan sa may Orense, at dyan sa may Pioneer northbound lane, moderate to heavy traffic until area po ng Shaw dyan sa may Mandaluyong.
To area ng Ortigas, tapat ng Mega Mall, medyo mabagal na rin po ang pagbiyahe ng ating mga kababayan dyan sa lugar na yan. Subalit bagyang uusad po ang mga sasakyan sa may northbound lane ng Ortigas flyover hanggang dyan sa may area po ng White Plains. Itong area ng Cubao naman, medyo umuusad po ang mga sasakyan at makalagpas po ng Mega Q-Mart dyan sa may Kamuning flyover. Maluwag po ang daloy ng mga sasakyan maliban na lamang pagdating po ng Quezon Ave flyover hanggang dito sa may area ng SM North ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga bibiyahe naman pa south, magmula po dyan sa may Balintawak, pag kayo po ay malapit na sa may Muñoz intersection, slow moving na po, moderate traffic po tayo. Subalit makalagpas po dyan ay magiging maluwag naman inyong pagbiyahe hanggang sa may area ng MRT North Avenue Station. Mabilis din po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Nia Road. Subalit kung kayo ay malapit na sa Cubao, moderate traffic na po tayo starting pa lamang ng Kamuning flyover hanggang dyan sa may Cubao area hanggang dyan sa may Farmers at sa may Campo Crame. Bagyang uusad po sa may Annapolis, subalit nagkakaroon ng pagbagal malapit sa may Ortigas area. Ito pong area naman ng show hanggang sa may Boni at sa Pioneer. Slow moving na po yan, tuloy-tuloy hanggang sa may Orense, Buendia at Ayala sa may Makati. Paalala sa ating mga kababayan, hanggang mamayang alas 7, pinapatupad po ng MMDA ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 7 at sa 8. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Mon Hocson, nag-uulat mula sa EDSA North Avenue gamit ang UNTV drone. Inaprubahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang application sa special permit ng mga city bus na biyabiyahe sa mga probinsya sa darating na long holiday. Nagbabalik si Mon Hocson. Nasa 700 aplikasyon para sa special permit ang inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ito ay bilang paghanda sa pag-uwi sa mga probinsya ng marami nating mga kababayan upang samantalahin ang mahabang bakasyon. Ang special permit ang magbibigay ng pahintulot sa mga bus na bumiyahe sa mga probinsya na hindi sakop ng kanilang regular na ruta. Magsisilbi rin itong pandagdag sa bilang ng mga bus na posibleng magkulang sa dami ng mga pasahero ngayong darating na bakasyon. Para matugunan natin yung demand ng riding public sa ganitong mga bakasyon, ay nag-o-open ang LTFRB ng special permit para dun sa mga local line o hindi Metro Manilang biyahe na pabigyan sila ng permit na bumiyahe at tumulong na madala yung mga pasahero sa kanilang mga tindahan for a limited period of time. Ayon sa LTFRB, mayroong mahigit 17,000 provincial at city bus na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng LTFRB sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ang maaring mag-apply ng special permits. Hihigpitan rin ng LTFRB ang pagbabantay sa mga kolorum na operator na magsasamantala ngayong long holiday. Umapila ang LTFRB sa pasahero na huwag sumakay sa mga kolorum na bus dahil sa bukod na delikado ay wala ring mga insurance. Nagbabala rin ng LTFRB sa mga bus operator na magtataas ng singil sa pasahe na hindi ayon sa taripa. Ayon sa LTFRB, epektibo ang special permits mula March 21 hanggang March 27 sa susunod na linggo. Pagkatapos ng March 28 ay dapat bumalik na sila sa kanilang mga linya dahil kapag itinuloy nila yan, kahit pasuna ang kanilang special permit, yan ay out of line. Pag nahuli, yan ay 1 million piso multa. Sa mga sumbong at reklamo, maaaring tumawag sa LTFRB hotline number 1342. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Patutunayan ng mga kontra sa K-12 program na kulang ang preparasyon ng gobyerno sa implementasyon ng programa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Dismayado ang Kabataan Party List dahil hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kanilang hiling na maglabas ito ng temporary restraining order sa implementasyon ng K-12 program. Sa ngayon ay inihahanda na ng Kabataan Party List ang motion for reconsideration na kanilang ihain sa Korte Suprema. Kabilang sa mga nais patunayan ng grupo sa kanilang MR ay ang kakulangan ng gobyerno sa pasilidad, guro at paghahanda sa implementasyon ng naturang programa.
Kinwestiyon rin ng grupo ang voucher system na ibinibigay sa mga estudyanteng papasok sa private school kung saan gobyerno ang magbabayad ng kanilang gastusin sa halagang 8,750 hanggang 22,000 pesos kada taon. Very dangerous po yung voucher system kasi talaga nakaasa ho tayo sa mga pribadong mga pakulan para ho sa pag-aaral ng ating pong mga anak. Ang tingin natin dapat makapagtayo pa rin ho ng public senior high school sa ating pong Department of Education. Subalit una nang nanindigan ng DepEd na taong 2014 pa lang ay nagsimula na itong magpatayo ng mga karagdagang silid-aralan, upuan at libro para sa mga estudyante. Nakapag-hire na rin sila ng karagdagang 40,000 guro na magtuturo. For 2016, meron tayong nilaan na 43,000 classrooms, no? Nagkakahalagang mga 61 billion. Sa katunayan nga, over the years, kung titignan mo yung budget ng DepEd, tumataas ng tumataas. Layunin ng K-12 program na makasabay ang Pilipinas sa international standard. Sa mga bansa sa Asia, ang Pilipinas ang pinakahuling bansa na nagpatupad ng K-12 program. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Bumuo na ang pulisya ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga sa nangyaring barilan sa loob ng Eastwood Police Station kahapon. Ito ang balita ni Joe Anano. Posibleng maharap sa kasong murder o homicide ang dalawang pulis na sangkot sa pamaril sa loob ng Eastwood Police Station kahapon, depende sa magiging resulta ng investigasyon ayon sa Criminal Investigation Detection Unit ng Quezon City Police District. Kaugnay nito, bumuo na ang QCPD ng Special Investigation Task Group upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon hinggil sa barilan. Sa inisyal na investigasyon, nagkabarilan sina SPO2 TJ Valdez at PO1 Rollsmith Ducusin kung saan tinamaan rin ng bala si SPO1 Arnel Fortes na umaawat lamang kina Valdez at Ducusin. Sinasabing nagkaalitan sina Valdez at Ducusin dahil sa umano'y issue ng attendance. Simpleng attendance na absinan tong si PO1 Ducusin, doon na nagkaroon ng pagtatalo, murahan, hanggang sa nauwi nga dun sa barilan kagabi. Nagtamo ng bala ng baril sa kanang braso si Ducusin at tinamaan naman sa tiyan si Valdez. 2 bala ng baril naman ang tumama sa leeg ni Fortes na tumagos pa sa kanyang muka. Agad na isinugod sa Quirino Memorial Medical Center ang biktima, ngunit pasado alas 10 kagabi ay binawian rin ito ng buhay. Sa ngayon ay hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit si Ducusin habang nasa ospital pa rin si Valdez at Guardiado. Kasama rin sa iniimbestigahan ng CIDU ang mga baril ng 2 sospek. Isa sa iniimbestigahan natin, yung kay Ducusin na issued firearm sa kanya yan. Yung baril na PO2 Valdez, yun ang isa sa titignan natin. Apparently, parang hindi issue yan. Kung personal man niya yan o walang lisensya yan, sasampahan natin siya ng kukulang kaso dito. Yung illegal possession of firearms, saka yung violation ng omnibus law. Kanina formal na ring naghain ng reklamo sa QCPD ang asawa ni Fortes, ngunit tumanggi muna itong magbigay ng anumang pahayag. Nangako naman ang pamunuan ng QCPD na bibigyan ng kaukulang assistance ang pamilya ng biktima. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Pinagpapaliwanag ng anti-illegal drugs sa Campo Crame ang may-ari ng bahay na ni-raid ng PNP Anti-Illegal Drugs at Philippine Drug Enforcement Agency kahapon sa Angeles, Pampanga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Napasugod sa kanyang pinarerentahang bahay si Rosalie Charpilos habang nasa kasagsagan ng raid ang mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at Philippine Drug Enforcement Agency kahapon sa number 75-9 Clover Street, Timog Park Subdivision, Barangay Pangpang, Angeles City, Pampanga. Ayon sa ginang, wala siyang alam na ginawang shabu laboratory ng tenant na si Rosemary Xiao at asawa nitong Chinese na si Albert ang naturang bahay na pinauupahan niya sa halagang 30,000 pesos mula noong October 2015. Nung nag-delete siya ng bahay noong December, pumunta ako dito, nagulat na lang ako may CCTV. Sabi ko, maganda naman itong bahay kung nilagyan ng CCTV, social. Ay, bawal naman ako pumasok. Pag grant na siya, turnover ko na sa lang, no rights na ako dito sa bahay ko. Wala namang dalang contract to lease si Charpilos.
upang ipakita sa mga operatiba, kaya't inimbitahan na lamang ito ng AIDG sa kanyang opisina ngayong araw upang ipresenta ang mga dokumentong hinihingi nila. Ayon kay PNP AIDG Legal and Investigation Division Chief, Police Chief Inspector Roque Merdigia Jr., may ilang detalye silang itatanong kay Charpilos na makatutulong sa isinasagawa nilang investigasyon sa kung paano nakapagtayo ng Shabu Lab sa kanyang property. Kung maipakita niya na mayroong dokumento, particular na yung contract of lease, no? So meron ng basihan siya, no? Ito itutulong sa kanya para maipaliwanag niya o meron siyang sapat na explanation na wala siyang kinalaman doon sa laboratorio at talagang nagpaupa lamang siya. Kahapon, iginigiit ng may-ari ng bahay na base sa kwento sa telepono ni Rosemary Xiao sa kanya, isang kaibigang Taiwanese ng kanyang asawa ang tumitira na sa bahay subalit ngayon ay nasa China. Ginamit ang pangalan ng Pilipina, tapos yung kaibigan ng Chinese, Taiwanese. Nasa China daw. Sila na tumira dito yung Taiwanese, hindi yung Chinese. Willing naman daw sila mag-coordinate sa inyo. Sinabi naman ni Merdigia na kailangan din nilang makausap si Rosemary Xiao upang malinawan ang mga detalye. Hindi ganun kadali. Noong una si Rosemary ang principal respondent doon sa search warrant. So kailangan, kung lulutang siya, it's a good indicator, no, na nakikipagtulungan siya. Ang bahay ni Charpilos ay 2 beses nang nasasangkot sa krimen matapos na paglibingan ng sinasabing mayamang Korean national na binaril ng mga kidnappers nito sa kabiguan ng kanyang mga kaanak na magbayad ng ransom money noong 2012. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Isang patay habang 7 naman ang sugatan sa banggaan ng jeep at bus sa Diversion Road sa Lucena City. Ito ang balita ni Jafet Cablaida. Sira ang ilang bahagi at sumampa sa barandilya ng tulay ang pampasaherong bus na ito matapos makabanggaan ng isang jeep sa Diversion Road sa Lucena City kaninang madaling araw. Patay ang konduktor ng bus na si Reynaldo Teopila matapos siyang mahulog sa tulay na tinatayang may taas na 40 talampakan. Sugatan naman ang driver ng bus na si Alberto Hobilo at 5 pa niyang mga pasahero. Sugatan din ang driver ng jeep na si Arnel Barbacena pati ang 16 anyos nitong pahinante. Sa inisal na investigasyon ng Quezon Provincial Police, nagmula pa sa Metro Manila ang AB Liner bus nang makasalubong nito ang nag-overtake na jeep na puno ng mga kahoy sa Iyam Bridge. Biglang lumagapak niyan. Nagtalsikan yung mga barandilya. Tapos pati yung baboy na sila ng bahay ko, tinamaan pa ng barandilya. Tapos nung pagkarating dyan, bumagsak yung isang barandilya. Kasunod naman yung mamang yan na nahulog. Rumisponde sa insidente ang rescue unit ng Bureau of Fire Protection Lucena at mabilis na inilabas ang mga pasahero ng bus dahil sa delikado nitong pwesto sa tulay. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang may pananagutan sa insidente. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa sakuna. Mula dito sa Lucena City, Japet Cablaida, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,306 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. MOA para sa mas mapayapa at maunlad na lungsod ng Davao nilagdaan. Mga mamamayan ng Australia pinag-iingat laban sa parechovirus na lumalabas sa panahon ng tag-init.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Pinag-iingat ang mga mamamayan ng bansang Australia laban sa sakit na laganap sa panahon ng tag-init doon, ang parechovirus. Ito ang balita ni Nina Bascon. Umabot sa 280 ang naging biktima ng parechovirus outbreak sa Queensland, Australia nitong nakaraang summer season sa bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima ay mga newborn babies hanggang edad 3 buwan. Ang parechovirus ay nagsimulang kumalat sa Australia taong 2013. Ilan sa naging biktimang sanggol ay naapektuhan ang kanilang liver at kidney hanggang umabot sa pagkakaroon ng brain damage o kamatayan. Parechovirus is transmitted through aerosol droplets through the fecal-oral route or by touching contaminated surfaces and putting the hands to the mouth or the eyes, for example. Ayon sa Center for Children's Health Research or CCHR, ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets o laway at dumi ng tao, subalit maaaring maiwasan. Parechovirus is contagious, but in terms of prevention, there's no drugs to treat it, and there's no vaccine currently available for it. So the prevention strategies are basic hygiene prevention. So things like washing your hands after going to the toilet or changing nappies from children, washing your hands before eating food, and also importantly, if a person has a cold or any sort of diarrheal or vomiting symptoms, to stay away from the very young infants. Ang karaniwang sintomas ng virus ay rashes, irritability, walang ganang kumain at nanghihina, mataas na temperatura ng katawan at diarrhea. Sa kasalukuyan ay wala pa ring lunas ang parechovirus at wala pa ring available na vaccine sa bansa. Mula rito sa Melbourne kasama ang UNTV News team ng Queensland, Australia, Nina Bascon, UNTV News Worldwide. Record-breaking ang dami ng mga nakilahok sa taunang Profile March sa Lima, Peru. Samantala, hindi bababa sa 10 ang nasawi matapos taniman ng bomba at pasabugin ng isang pampasaherong bus sa Pakistan. Iyan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Raymar Origenes. Sa Pakistan, aabot sa 15 ang nasawi at 35 ang nasugatan sa pagsabog ng isang pampasaherong bus sa Peshawar, Pakistan. Sa CCTV footage makikita na dumaan sa isang main road ang bus nang bigla itong sumabog. Karamihan sa mga sakay ng bus ay government employees na papasok na sa trabaho. Ayon sa Bomb Disposal Squad officials, 10 kilong pampasabog ang inilagay sa bus. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang insidente ng mga otoridad. Noong December 2014, inatake ng Taliban ang isang Army Run School sa Peshawar na ikinasawi ng mahigit 130 estudyante. Sa Brazil, libo-libong mamamayan ng Brazil ang nagprotesta sa harap ng Presidential Palace. Ito'y kasunod ng pagtatalaga ni President Dilma Rousseff kay Luiz Ignacio Lula da Silva bilang Chief of Staff. Ayon sa mga pulis, mahigit 20,000 demonstrador ang nagtungo sa Brasilia Presidential Palace habang ang ilan naman ay nagpunta sa Main Avenue Policia sa Sao Paulo. Una rito ay kinasuhan ng state prosecutors ng money laundering at fraud si Lula at ipinag-utos ang kanyang agarang pag-aresto. Ayon sa oposisyon, ang appointment ay isinagawa upang maligtas ang Pangulo ng bansa sa impeachment proceedings. Ang impeachment efforts laban kay Rousseff ay kasunod ng akusasyon ng paggamit umano nito sa pera ng gobyerno sa kanyang 2014 re-election campaign. At sa Peru, hindi mahulugang karayom ang kalsada sa Lima, Peru kasunod ng taunang March Pro-Life o Marcha por la Vida. Aabot sa 250,000 ang pro-life supporters ang nakiisa sa marcha na layong tutulan ng isinusulong na abortion bill sa bansa. Nobyembre ng nakaraang taon, nang hindi ipasa ng mga mambabatas ng Peru ang naturang bill na layong bigyan ng pahintulot ang isang biktima ng panggagahasa na ipalaglag ang kanyang dinadalang sanggol. Mula rito sa Peru, Raymar Origenes, UNTV News Worldwide.
Tinalakay sa isang local government unit o LGU conference sa Pampanga ang pagkakaroon ng maayos at wastong paglalaan ng pondo sa mga barangay upang maiwasan ang issue ng korupsyon. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sinimulan na ang 3 araw na 10th Luzon Geographical Conference ng Philippine Association of Local Government Accountants. Layo ng pagtitipon na may temang commitment, key towards enhancing LGU fiscal administration na talakay ng wastong paggamit ng pondo sa bawat lokal na pamahalaan. Ayon kay Senator Cynthia Villar na panauwing pandangal ng pulong, mahalaga ang papel ng mga kapitan ng barangay, sekretarya at treasurer upang mailaan ng tama ang pondo sa iba't ibang mahalagang proyekto sa kanilang lugar. Hindi como marami tayong pera, maganda yon. Hindi rin pwede na negative tayo, wala tayong pera. Dapat balance ang ating paggawa ng ating pagmamanage ng pera ng isang probinsya, isang munisipyo, isang syudad o isang barangay. Sinabi rin ni Villar na malaki ang inilalaang pondo sa mga barangay, kaya't upang maiwasan ang issue ng korupsyon, dapat transparent ang pagulat sa kung saan napunta at paano ginasta ang pera ng bayan. Dapat rin tiyakin na tama ang paraan ng pangolekta ng buwis at mapupunta ito sa mga proyektong mapapakinabangan ng taong bayan. Kaya nga naandito sila, mag-aaral sila para tama yung gawin nila kasi syempre gusto din naman natin na ma-spend yung pera para sa ating mga kababayan, but we have to do it well kasi medyo makakasuhan ka pang nagkamali ka. Bukod sa fiscal management, may values orientation ring isasagawa para sa tamang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Tatagal hanggang sa Sabado ang pagpupulong na dinadalawa ng public accountants at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sana po yung ating 3 araw ng pagkasama-sama dito ay makatulong upang lalo po tayo makapaglingkod ng maayos ating mga kani-kaniyang LGU. Mula sa Pampanga, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Kasabay ng katatapos lamang na pagdiriwang ng araw ng Davao kahapon, nilagdaan naman ang isang Memorandum of Agreement o MOA para sa mapayapa at mas maunlad na lungsod ng Davao. Una rito, karagdagang mga sasakyan ng na-turnover ng lokal na pamahalaan sa Davao City Police Office. Ito ang balita ni Joey Domingo. Isinagawa kahapon sa pagdiriwang ng araw ng Davao ang pag-turnover ng 35 patrol cars sa Davao City Police Office at sa Task Force Davao mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Sa Mobile Patrol Group ay may nakalaang 12, 4 sa Santa Ana Police, 4 sa San Pedro Police, 3 sa Talomo, 1 naman sa Sasa, 2 sa Buhangin at ganoon din sa Bunawan at Turil at tig-1 naman sa Pakibato, Tugbok, Kalinan, Baguio District at Marilog District. Ito'y upang mas lalo pang maging epektibo ang pagseserbisyo ng mga pulis sa lungsod. Lubos na ipinagpapasalamat ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang matapat na pagseserbisyo ng mga pulis Davao. I'd like to thank you for your undying service to the population, to the community. Salamat. Ako naman sa mga. Kasunod nito, nagkaroon ng Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng 103rd Infantry Battalion sa pangunguna ni Colonel Ricardo Nepomuceno at ni Major General Ray Leonardo Guerrero ng East Mindanao Command at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Sinabi ni Nepomuceno na ang hakbanging ito ay magsisilbing motivation upang lalo pang pagtibayin ng militar ang kanilang puwersa para sa rehiyon. Kasama rin sa MOA signing ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna ni Mr. Merilo Limbaro, DILG City Director. Kasama rin sina Attorney Melchor Kitain, City Administrator, Honorable Nilo Abellera Jr., Chairman ng Peace and Public Safety, Major General Rafael Valencia, AFP Commander ng 10th Infantry Division. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, June. Kinailangan ni world number 1 Novak Djokovic na mabreak ang kanyang kalaban sa 2 sets upang magwagi sa upset-minded na si Philip Kohlschreiber 7-5, 7-5 sa Indian Wells Tournament sa California.
Si Djokovic ang defending champion sa Indian Wells. Na-break ni Djokovic sa second set si Kohlschreiber 4-2 sa second set pero 4 na match point ang kanyang sinayang sa 9th game bago muling na-break ang German world number 30. Naselyuhan ni Djokovic ang panalo sa 5th match nang ma-break si Kohlschreiber sa ika-4 na pagkakataon na nagtulak sa kanya papasok sa round of 16. Si Spaniard Feliciano Lopez ang susunod na assignment ni Djokovic. Patok sa mga turista ang isang animal show sa Baluarte Zoo dahil sa nakakatuwang tricks na mga inaalaga ang hayop. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Noong nakaraang araw, ay ipinakita ko sa inyo ang mala around the world na pagdayo sa Baluarte Zoo, kung saan tampok ang mga hayop na kangaroo mula sa Australia, camel mula sa Middle East, at alpaca sa South America. It's time to shine ng mga hayop sa zoo na may kakayahang gumawa ng tricks. Unang magpapakitang gilas, ang baboy Ramon na si Porky na mahilig sa painting. Dito sa Baluarte Animal Show, pwede kang maka-encounter kagaya nitong sugar glider. Huwag mo lang silang iuhulog dahil kawawa naman sila. Kung trip mo namang maka-up close and personal ang bearcat na ito, pwede mo siyang ilagay sa iyong balikat. Ngunit ang sawa na ito ay hindi maaaring buhatin ng solo dahil sa haba at bigat nito. Kaya inyong lingkod, nagtyaga na lang sa pinakamaliit na ahas sa zoo. Alam niyo bang itong boa, may pinakamataas na ngipin sa lahat ng ahas. Nakakatuwa lang dahil very tame sila. Kaya ang mga dadayo dito, tsak mawiwili dahil sa mga hayop dito na huling-huli ang inyong kiliti. Para pagdating pala ng guest, kung seryoso kami, hindi na masaya yung guest namin. Pero kung kwela kami, para yung guest namin, mabighani din namin para maging masaya sila. Kaya kasi iba pa rin yung feeling mo pag nahawa kami sa hayop. Diba? Kaysa naman yung malayuan lang, na natatakot ka, dyan sure na hindi ka natatakot kasi mabait. Talagang alagang-alaga siya. Mula dito sa Baluarte ng Ilocos Sur, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. Teka, baka kainin ako dito. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo June. Maraming salamat Talia at yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita.